makikita natin ang isang binata na nakasilip sa isang butas sa isang bodega. Sa butas na iyon, siya ay nakakakita ng isang babae na nakatira sa kabilang bahay araw-araw. Alam din ito ng babae. Labis siyang nai-excite kaya binigyan ng babae ang binata ng pagkakataon na sakyan ang kanyang trip. Sa simula ng kwento, pinakita sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Drake na puro dugo. At siya ay paparating sa kanyang bahay na may hawak na baril. Biglang lumipat ang eksena sa isang binata na nagngangalang Matt na patuloy pa ring nananaginip ng romantiko. Pagkatapos umalingaw-ngaw ang alarm sa umaga at nagmadali siyang pumunta sa kanyang paaralan. Kaagad siyang nag-ayos at umalis ng kanyang bahay. Tila nag-slow-mo ang paligid niya nang nakita niya si Pinay. Siya ay lumipat sa parehong compound kasama ang kanyang asawang si Drake. Nagtuturo na ang guro nang dumating si Matt sa klase. Tinawag siya ng maganda niyang kaklase na si Maddie, at inalok na sumali sila sa Battle of the Bands sa kanilang paaralan. Nagsimulang gumana ang imahinasyon ni Matt tungkol kay Maddie na nang-aakit sa kanya. Subalit bigla siyang binato ng kanyang guro sa klase ng eraser dahil sa pagkatulala nito at naging dahilan para mahiya si Matt sa harap ng buong klase. Nang gabing iyon, pumunta si Matt sa isang bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Narito sila upang panoorin ang kaibigan nilang si Mystica. Pagtapos, ipinakilala ni Mystica ang isang magandang babae na si Helen sa kanila. Makikita natin na malagkit ang tingin ni Helen kay Matt ngunit tila walang interest ang ating bida kay Helen. Madali sana para kay Matt ang makamtan ang gusto niya mula kay Helen ngunit mas interesado ito kay Maddie. Lumapit siya kay Maddie nagbabalak makascore. Subalit may boyfriend na pala si Maddie. Pagkatapos nito, umuwi siya, nilakasan niya ang volume ng kanyang TV upang hindi marinig ng kapitbahay ang pinapanood niya. Nanood ng Viva Max video at kinalikot ang tambucho. Subalit hiniling ng kanyang landlord na patayin ang TV at ilaw. Dahil sa inis, hininto niya ang kanyang ginagawa at tumambay sa bintana. Doon, nakita niya si Pinay at ang kanyang asawang si Drake para magtrabaho. Nagtatampo si Pinay dahil palagi na lamang umaalis si Drake. Ngunit kailangan niyang umalis dahil kailangan siya sa kanyang trabaho. Bago pumasok, napansin ni Pinay si Matt na nakatitig sa kanya. Kaya ngumiti si Pinay sa kanya na para bang may pinapahiwatig. Samantala, nakita natin si Drake sa kanyang maruming trabaho. Binaril nila ang isang lalaki at dinukot ang isa pang lalaki at dinala ito. Sa isang umaga, lumapit si Pinay sa kanilang kapitbahay upang magtanong ng pinakamalapit na repair shop. Nasira ang charger ng kanyang laptop kaya't plano niyang ipaayos ito. Ito ay naging pagkakataon para kay Matt na makilala si Pinay at agad siyang nagpakitang gilas, pinahiram si Pinay ng charger. Nagpalitan sila ng pangalan at ramdam ni Matt ang kanyang ligaya sa sandaling iyon. Sa paaralan, nagsimula sina Matt at Maddie mag-practice para sa nalalapit nilang gig. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Pinay mula sa bintana na nagme-makeup at nagsuot ng wig. Dahil sa curiosity, umakyat siya sa itaas upang mag-imbestiga. Ang mga bahay dito ay gawa sa kahoy at dahil sa kalumaan, ang sahig ay nagkaroon na ng maraming butas. Dito, nakita niya ang isang mahiwagang butas kung saan labis ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang ibang version na Pinay. Natuklasan niya na siya ay nag-online stream at kumikita ng pera sa pamamagitan ng papaligaya sa mga kliyente sa harapan ng laptop. Tuwang-tuwa si Matt sa palabas dahil bihira siyang makasaksi ng ganito. Pagkatapos ng stream, tinago ni Pinay ang mga ginamit niya. Pagtapos, naghanda siya ng pagkain para kay Drake at dumiretso sa kwarto para magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na si Drake. Pumunta siya kay Pinay na natutulog. Ginising niya ito at nagkaroon sila ng mainit na tagpo. Samantala, ang ating bida ay malayang nakakanood ng live dahilan para magsimula na rin siyang paandarin ang kanyang tambucho. Ngayon, araw-araw na nakikita ni Matt si Pinay. Masayang nakikipagkwentuhan si Matt habang nagluluto si Pinay. Sa gabi, bored na naman si Matt at kaya naalala na naman niya si Pinay. Siniguro niyang walang tao bago siya pumasok sa mahiwagang bodega. Pagsilip sa mahiwagang butas, tumambad ulit sa kanya ang pag-aararo sa bukid ni Pinay at Drake. Pero sa pagkakataon na napansin na ni Pinay si Matt na nakasilip sa butas subalit hindi nagulat si Pinay at hinayaan lang ito. Nang maglaon, pagkatapos mag-almusal ni Drake ay umalis na ito para sa kanyang trabaho. Ang mga mata ni Pinay ay nakatuon sa butas kung saan si Matt ay sumisilip sa kanya. Pagkatapos nito, umakyat siya sa hagdanan at inilalagay ang kanyang daliri sa butas na iyon. Ngunit ang lahat ng ito ay imahinasyon lang pala ni Matt. Sa gabi,
Naroon sila Matt sa bar kasama ang mga kaibigan. Subalit nakatuon ang atensyon ni Matt sa mga litrato ni Pinay. Lumapit si Helen at kusang binigay ang kanyang number. Habang nagse-selfie, biglang hinalikan ni Helen si Matt. Pag-alis nila sa club, dumiretso si Matt sa bahay ni Pinay. Alam ni Matt na wala pa ang kanyang asawa. Kaya pumasok siya ng walang pag-aalinlangan at nagpanggap bilang si Drake na ginagaya ang usual na kilos ni Drake. Pumasok siya sa kwarto habang mahimbing ang tulog ni Pinay. Malayang nakapag-araro si Matt sa natutulog na si Pinay. Subalit bago umalis, tinawag siya ni Pinay na nagpanggap lang na natutulog. Lubos ang pagkagulat at takot ni Matt. Ipinaliwanag ni Pinay na alam na niya ang lahat, na araw-araw siya nitong pinagmamasdan mula sa tuktok ng butas, at alam na niya ang mga ginawa nito sa kanya. Sa katunayan, bago pa man pumasok si Matt, alam na ni Pinay na hindi siya si Drake. Narinig nilang paparating si Drake, kaya nagtago si Matt sa ilalim ng kama. Tulad ng nakagawian, nagtayo ng poste ng Meralco si Drake sa kanyang asawa, habang nasa gyera ang dalawa, nasa ilalim naman si Matt, tahimik na nakikinig. Nang makatulog si Drake, maingat na tumakas si Matt, dala ang pantalon at sapatos. Kinabukasan, sinubukan ni Matt na mapabilib ang kanyang crush sa kanilang ensayo sa musika. Ngunit may boyfriend na ito kaya naman, hanggang tingin na lamang si Matt kay Maddie. Samantala, si Drake naman ay abala sa kanyang trabaho bilang tauhan ng isang abogado. Ang abogadong ito ay ang source ng mga ilegal na krimen at gawain tulad ng mga pag-ambush. Pagkatapos ng klase, umuwi si Matt. Ngunit pagpasok niya sa kanyang kwarto, nagulat siya nang makitang naroon si Helen. Napakaswerte mo talaga Matt, palay na ang lumalapit. Ilang minuto pa, ay nagsimula na ang digmaan ng Russia at Ukraine. Malaya na namang nakapagtayo ng poste ng Meralco ang ating bida sa magandang si Helen. Kinaumagahan, habang nag-iigib ng tubig si Matt para kay Helen, nilapitan siya ni Pinay. Nakarating sa kanya ang chismis na nag-uwi si Matt ng chicks kagabi. Subalit hindi ito inamin ni Matt at sinabing kaibigan lang niya iyon. Subalit patuloy siyang inaasar ni Pinay. Habang naliligo si Helen, abala naman si Matt sa paggawa ng kanyang assignment. Bigla siyang tinawagan ni Pinay, na nagpapahiwatig ng isang mainit na labanan. Ngunit natatakot si Matt na pumunta sa bahay ni Pinay sa araw na iyon dahil hindi pa nakakauwi si Helen. Kaya naman, inutusan ni Pinay si Matt na pumunta sa bodega kung saan naroon ang mahiwagang butas at sinalpak ang flash drive. Nakita natin si Pinay. Gets nyo na yun mga kasinigang. Biglang dumating si Drake, na naging sanhi ng pagkahulog ni Pinay sa hagdan dahil sa pagkabigla. Nagduda siya na may nanloob sa kanilang bahay. Lumabas siya at nagpagulat sa lahat ng nakatira roon. Bigla ring lumabas si Pinay at sinabing naglilinis siya ng ilaw sa kisame kaya't nadulas siya sa hagdan. Sa gabi, sumama sila sa Battle of the Bands ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nalaman nilang pinatay ng pulisya ang isa sa kanilang kasamahan sa banda dahil sa hinalang sangkot sila sa ilegal na gawain. Labis na dinamdam ni Matt ang pagkawala ng kaibigan. Dumating si Pinay upang damayan siya sa kanyang lungkot. Samantala, si Drake ay mayroong ilegal na transaction kaya pinuntahan niya ito sa isang tagong lugar. Habang nasa loob ng sasakyan, bigla siyang pinagtulungan ng mga kasama niya hanggang mawalan ito ng malay. Pinakita ang isang lalaki na nag-frame up kay Drake. At handa na silang idispatcha. Kinabukasan, nagising si Pinay na wala sa tabi niya si Drake, na nagpaliwanag sa kanya na hindi umuwi si Drake ng gabing iyon. Lumabas si Pinay para magsampay ng mga labahin. Biglang sumulpot si Matt para muling magkaroon ng mainit na laban, kaya sinimulan nilang magkaroon ng panibagong bakbakan. Subalit wrong timing para kay Matt dahil dumalaw ulit si Helen. Habang hinahanap si Matt, narinig niya ang mga ingay ni Pinay at Matt. Nang sumilip siya mula sa butas, nakita niya ang dalawa na masayang nagjo-jack and poy. Nang makita ito, mariing sumigaw si Helen ng pangalan ni Matt. Pagkatapos nito, naudlot ang kanilang ginagawa at lumabas patungo kay Helen. Labis na galit si Helen kay Matt, kaya sinampal niya si Matt dito at umalis. Samantala, nakakuha ng pagkakataon si Drake at binaril ang sindikato. Nakatakas siya, dala ang isang Hilux na sasakyan at nag-drive pa uwi. Sa pagdating ng gabi, tinuloy ni Pinay at Matt ang kanilang naudlot na engkwentro mula kanina. Sa loob ng kanilang silid, nagpatuloy ang kanilang mainit na tagpo nang hindi namamalayan na nakarating na pala si Drake. Sa pagkakataong ito, may hawak na baril si Drake habang gumagapang patungo sa kanilang kwarto. Nang makita ito, mariing sumigaw si Drake. Labis na nagulat ang dalawa kaya't pumunta sila sa isang sulok ng kwarto sa takot. Dito humihingi ng paumanhin si Matt kay Drake. Sa galit,
Inutusan ni Drake si Matt na tumakas bago magdilim ang paningin niya. Sa huli, makikita natin si Pinay. Siya ay humingi ng paumanhin kay Drake. At dito nagtatapos ang pelikula.